Good morning, no? Happy Sunday sa lahat, no? Narito na po tayo nga sa sa Sunday school natin, no? Ang topic natin ngayon ay ang misteryo ng rapture, no? Ano ba ang rapture? Kasi mayroong mga religion na nagtuturo na walang rapture at mayroong namang nagtuturo na mayroong rapture, no? Alin ba dito ang totoo, no? Ano ba ang paliwanag ng Biblia? Bago po tayo mag-start, no, manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat ngayon sa oras na ito. Kami po ay nagsimba ngayon, Lord, sa iyong pangalan, Lord, at isahin mo po kami sa iyong banal na espiritu. Lord, ikubli mo po ako at ang mga manunood, lalong-lalo na nandito sa Buluagan at sa social media. Lord, ikaw, Lord, magbigay ng kapahayagan, Lord, sa iyong banal na espiritu, sa pamagitan ng kanilang bigyan mo po sila ng espiritu na pakikinig, Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Ano ba ang rapture? Ano ba ang misteryo ng rapture? Ito ba ay totoo? Ayon sa mga theologists, Bible scholar, no? Lalong-lalo na sa mga nagtuturo na mayroong rapture. Ang rapture ay hindi po natin makikita word for word sa Biblia, no? Hindi ibig sabihin na hindi natin makikita sa Biblia ang rapture na word. Sa translation kasi wala tayong makikita at saka sa paraphrase, no? Pero makikita natin ito sa Latin Vulgate, no? Bago natin tutuklasin yan sa Latin Vulgate, no? 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, King James Version. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so will be with the Lord forever. Ang interesting word dito ay yung caught up, no? Ibig sabihin sa Greek word harpazo, no? Ang ibig sabihin ng harpazo by simply means carry by force or snatch away, no? Ibig sabihin, dadagitin ka ng malakas na puwersa. Ang ibig sabihin nito, bilyon-bilyong mananampalataya ang dadagitin. Hindi ito individual na pagdagit, no? Bilyon-bilyong mga mananampalataya ang dadagitin, no? Dadagitin ito ng papalabas ng sanlibutan, papalabas ng galaxy patungong third heaven, no? Ito ay gagamitan ng malakas na puwersa, no, sa pamamagitan ng malakas na kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito ordinaryong puwersa lang, no. Dahil kung ito ay ordinaryong puwersa lang, hindi mo madadaig ang pull of gravity sa mundong ito. Napakalakas ng pull of gravity natin. Hindi ito individual na lakas lang or ordinaryong lakas, no. Napakalakas, no. Ito lang sinasabi ko sa Latin Vulgate, nasulat ito, no. Ang word na dito nanggaling ang word na rapture. Sa Latin Vulgate, ang word na harpazo or snatch away, caught up, ito ay rapiimur, rapio, rapiri o rapturo. At dito nabuo ang salitang Ingles rapture. Ibig sabihin, nasa Biblia ang rapture, kapatid, no? May tanong dito, bago natin ito tatalakay, no? May tanong dito. Saang timetable ba ng end times magra-rapture? Anong klaseng katawan ba meron ang mara-rapture? Sino-sino ba ang mara-rapture? Saan timetable ba ng end times magra-rapture, no? May tatlong theory kasi dito, no? May tatlong theory na pananaw, na view, na nagtuturo, no? Una, pre-tribulation theory. Pangalawa, mid-tribulation theory. Pangatlo, post-tribulation theory. Ang pananaw ng pre-tribulation theory, no, sa 7 years na kapigatian, ang pananaw nila bago mag 7 years tribulation, ang pananaw ng pre-tribulation ay sa bago pa mag 7 years o 7 years na kapigatian, no, mara-rapture ang church, yung iglesia ng Diyos, no? While sa mid-tribulation, ito yung naniwala na mangyayari ito sa 3.5 years ng kapigatian, sa 7 years, no? Naniwala sila dahil
kanilang hugot, mayroon silang sweeping statement doon sa tinuturo ni Panginoong Jesucristo na Mateo 24. Doon sila bumabase, no? Mateo 24. At ang pangatlo ay yung post-tribulation theory, no? Naniniwala din sila sa rapture na magaganap ito pagkatapos after the 7 years of tribulation. Dahil para sa kanila, ang second coming at rapture ay isa lang, no? Isa lang daw. So, tutumbukin natin ngayon kung alin ba ang tama dito, pre-tribulation theory ba, mid-tribulation theory ba, o post-tribulation theory. Dahil lahat ng view na ito ay mayroong mga supporting verse, no? Pero kung hindi tayo mag-study ng subsuban mag-study, or we are not properly rightly dividing the scripture, no? Pwede tayo magkamali sa pagtuturo. Maraming mga bilyong mga mananampalatayang Pilipino tayo na maliligaw, no? Sabi nga ni Apostol Pablo kay Timothy, no? Rightly dividing scripture, no? 2 Timothy chapter 2 verse 15, King James version. Study to show thyself approved unto God, needed is not ashamed by rightly dividing of word of truth, no? Kailangan talaga nating rightly dividing the word of truth, no? Ang rightly dividing scripture kasi ay napaka-biblical, at ito ang tamang pagtuturo ng Biblia na para hindi tayo maligaw, no? Dahil ang Biblia ay hindi contradict, because ang Bible is harmonized, no? Kailangan natin siyang ituro ng harmonized at saka specific para hindi mag-confuse yung mga manunood at ang ating mga tagapakinig. Hindi sila mako-confuse. Una, ano ba ang rightly dividing scripture? Una, sino ba ang sumulat o sino ang nagsasalita? Para kanino ba sinulat o sino ang kausap? Ito ba ay para sa mga Hudyo o para sa mga Hintil? Kasi sa sinabi ng 1 Corinthians 10:32, may tatlong grupo na sinasabihan ang Biblia. Una, sa mga Hudyo. Pangalawa, sa mga Hintil. Pangatlo, sa mga Kristiyano, no? Ang unang grupo ay ang mga Hudyo. Ang unang mga Hudyo ay sila ang under sa gospel of God's kingdom. Ang pangalawa ay yung mga Hintil, yung mga hindi pa mananampalataya. Ang ikatlo, yung the Church of God, yung iglesia, no? Ang mga Kristiyano, yung mga believers na, whether you are Jews or whether you are Gentile, no? Ikaw ay kasama sa ikatlong grupo. Kapag salvation ang issue, dapat nating gamitan ng rightly dividing the scripture, no? Kapag salvation ang issue, dapat nating gamitan ng rightly dividing the scriptures. Kaya ang rightly dividing the scriptures ay biblical at isang matalinong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi maraming mga nagtuturo din ng ganito ng end times, hindi sila naniniwala sa rightly dividing scripture, no? Kasi kung ano lang daw nasasabi sa Biblia at kung nabasa nila yun na lang daw yun. Hindi ganoon. Ang pagtuturo ng Biblia, by its context yan. Alamin mo muna kung sino ang nagsasalita, kung sino ang sinasalitaan, sino ang kausap, sino ang nagsasalita, no? Para ba kanino? Para ba sa mga Hudyo? O para ba sa mga Hintil? O para ba sa mga Kristiyano? No, ganoon ang pag-aaral ng Bible. Kasi, sa makita natin sa verse na ito, dalawang tao ang gustong maligtas ng Diyos. Una, sa mga Hudyo. Pangalawa, sa iglesia. Ang mga iglesia, ito ay mga believers. No? Iba ang plano ng Diyos sa Israel. Iba ang plano ng Diyos sa mga Hintil. Iba ang orasan ng mga Hudyo at iba ang orasan ng mga Hintil. Ang tawag dito ay dispensational theory. No, ang tawag dito ay dispensational theory. Dispensational theory speaking a system of order o exemption of a rule, no? Naasay rule. Rules para sa kaligtasan ng mga Hudyo sa mga huling araw at rules para sa kaligtasan ng mga Hintil sa mga huling araw. Gaano ba ka-biblical na ang iba ang plano ng Diyos sa mga Hudyo at iba ang plano ng Diyos sa kanyang iglesia? No, gaano ba ka-biblical daw? Sa sinasabi ng Roma chapter 11 verse 25 RTPB. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman nyo. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala lang. No? Ang ibig sabihin, may tanong dito, no? Mayroong hiwaga daw. Anong hiwaga? Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala lang. Bakit daw? Tatagal lang lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga Hintil na lalapit sa Diyos. No?
ay inaamin ng Biblia na ang pagmamatigas ng mga Hudyo ngayon ay pansamantala lang. Bakit daw? Dahil hindi pa kumpleto ang bilang ng mga hintil na mananampalataya na hindi pa kumpleto ba ang bilang ng mga mga hintil na Kristiyano, mga Pilipino or anumang lahi. Basta hindi ka Hudyo, ikaw ay hintil, no? Ang hindi pa tumanggap ng regalo ng kaligtasan ay hindi pa kumpleto. Kasi hindi natin nakikita ang Book of Life, no? Si Jesus Christ lang ang may hawak kasi, si Jesus Christ, no? Ang Ama lang ang nakakita kung sino ang kanyang naisulat, no? Kung sino lang. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos, no? Lahat ng lalapit sa Diyos, no? Wala ay ibig sabihin nito, mabait ka, hindi ka mabait, or makasalan ka, o hindi ka makasalanan. Kung sa sinner's prayer, tinanggap mo si Jesus Christ, no? Wala nang rason pa ang Diyos na patawarin ka sa iyong kasalanan at ikaw ay bibigyan ng libreng kaligtasan, no? Isa ka sa mara-rapture. Mga taga-Roma, chapter 11:28, tayo pa ay, continue our journey, no, RTPB. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila ay naging kaaway ng Diyos. Bakit sila naging kaaway? Kasi tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, no? Tinanggihan nila si Kristo. Dahil si Jesus Christ, yun ang totoong Misaya. Ang magandang balita, yung resurrection. Nung pagkatapos na nabuhay si Jesus Christ, no, yung napako siya at after dun, yun ang magandang balita. Ngunit dahil sila ang mga hinirang ng Diyos, sila ay mahal pa rin niya. Alang-alang sa kanilang mga ninuno o kahit matigas ang mga Hudyo, no? Mahal pa rin sila ng Diyos dahil sila ang chosen country, no? Hindi dahil sa kanila yun, hindi sa kanilang katigasan, kundi dahil kay Abraham yun. Si Abraham at ang Panginoon mayroong covenant, no? Kaya ang Diyos, mayroon pa rin sila, ililigtas pa rin sila ng Diyos, no? Ganon kadakila ang kabutihan ng Diyos, no? Kaya niloob ng Diyos na sirain ang templo ng mga Hudyo noong 70 AD, no? Hanggang 70 AD to 1948, walang bansang Israel, no? Wala, no? Noong 70 AD hanggang 1948, walang bansang mga Hudyo kasi ito ay sinunog ng mga Romano. Question, tatlong view, no? Tinalakay natin pre-tribulation theory, mid-tribulation theory, post-tribulation theory. Ang tamang karuturuan nito ay ang tama, no? Ang tamang view ay ang pre-tribulation theory, no? Kasi merong timeline dito, no? Prophetic timeline kung nakikita nyo, makikita ba? Kung panahon ng law, ganito kasi yan. Ang Biblia, no? Merong tinatawag na panahon ng law, merong tinatawag na panahon ng grace, no? Pag sinabing law, more on works. Pag sinabing grace, more on faith, no? Pananampalataya, no? Like for example, meron siyang tawag nito, dispensation. Merong dispensation ba? Ang kaligtasan ng tao, no, ang ginagamit ng Diyos, meron siyang dispensation, no. Merong panahon, iba-ibang panahon. Merong panahon ng law na kaligtasan, merong panahon ng grace na kaligtasan. Ito ay biblical, Hebreo chapter 1 verse 1, RTPB. Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta o nangusap niya. Like for example, sa panahon ni Noah, no? Iba ang kaligtasan noon ng mga tao. Sa panahon ni Moises, iba. No? Sa panahon ni David, iba. Hanggang sa panahon ni Kristo, iba na, iba-iba. Yun ang tinatawag na dispensation, no? Iba-ibang panahon. Mga taga-Galacia, chapter 3, verse 23, RTPB. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Bago daw dumating ang pananampalataya, anong sinasabi namin ng Biblia na nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, na nakakulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahahayag ng pagkatapos, no? Saan nahayag ang pananampalataya? Pagdating ng Panginoong Jesucristo, after His resurrection, doon nahayag ang pananampalataya lang. Dahil ang fulfillment ng kautusan ay tinapos ni Kristo, tinuldukan niya. Romans 10:4, tinuldukan niya ang lahat ng utos ng Diyos. Siya na ang sumunod. No, wala na. Dahil pagdating ng salvation, life application, dapat ang ating pakinggan ay si Apostol Pablo. Hindi ang ating Panginoon si Kristo, hindi ang 12 disciple kasi ang ministry ni Christ
ay exclusive siya sa mga Hudyo at ang ministry ng 12 disciple ay exclusive sila sa mga Hudyo. Meron tayong apostol na mga hintil. Ang ating pakinggan pagdating sa salvation, life application, si Apostol Pablo. Dapat nating basahin ay ang Book of Romans until Philemon, no? Yun dapat ang ating binabasa, no? Mayroong dalawang view dito, contrast, dispensation for the law, dispensation for the faith, no? Sa panahon ng law, no, dispensation law, more on works. Sa dispensation sa panahon ng faith, more on grace na siya, more on pananampalataya, no? Ang law ay more on works, no? Ikaw ang gagawa, tao ang gagawa. Sa grace, si Jesus Christ na ang gumawa lahat. Tayo ay recipient na lang, no? Tayo ay receiver, no? Sa Bisaya pa, tayo ay dawat limpyo na lang, no? Hindi ito kayang tanggapin ng ibang pastor. Hindi ito kayang tanggapin ng ibang mga Kristiyano. No, gusto nila may gagawin, no? Hindi nila alam na lahat ng mabubuting gawa natin ay basura lang yan, basahan lang yan, no? Isaiah 64:6, no? Basura lang lahat yan. Lahat yan, no? Kaya tayo sa ating mga mabubuting gawa, no? Dahil yan nung nanampalataya tayo, no? Ang mabubuting gawa natin ay bunga lang yan lahat. Bunga, no? Bago tayo nagka-good works, no? Naligtas muna tayo. Hindi tayo nagka-good works bago naligtas, no? Kaya tayo na nagsisimba, kaya tayo nagbibigay, kaya tayo nandito, kaya tayo nag-study ngayon. Dahil lahat yun, tayo ay ligtas na. At dahil yun sa biyaya ng Diyos. Lucas chapter 16, ito ay sabi ng law, no? Sa kasabihan ng law. Lucas chapter 16, verse 16, RTPB. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan tagapagbautismo. Ang bisa daw ng under the law ay pagdating ng ni John the Baptist nung tagapabautismo. Buhat noon ay ipinangaral na ang magandang balita tungkol sa paghari ng Diyos at ang lahat ng nagpipilit na makapasok dito, no? Nag-in up na dahil sa panahon ni John the Baptist, pag-abot ni Christ, no? Ni nanay, siya nagasangyaw na nanay mayong balita, no? Mayroon ng good news. Sinasabi ng Biblia nito, inamin niya na pagdating ni John the Baptist, no, nag-in up na doon ang pangaral ng law. Pagkatapos na pagdating ni Christ, nung nagpabautismo si Christ ba, doon na nagsimula ang magandang balita na pangaral ng mga magandang balita sa mga Hudyo. Ang pangangaral ni Jesus Christ ay ito ay a gospel of God's kingdom. Pag si Jesus Christ ang nagsasalita, no, ang kanyang ginagamit ay gospel of the God's kingdom. Kasi sa Biblia, mayroong tatlong gospel. Una, gospel of the God's kingdom. Ito ay exclusive sa mga Hudyo. Pangalawa, gospel of grace. Ito ay exclusive sa mga hintil, sa ating mga Pilipinong Kristiyano. Pangatlo, yun everlasting gospel. Yun ay exclusive sa mga tribulation saint, no? Yun ang maiiwan sa rapture. Yun ang kanilang gospel, no? Para hindi tayo balito, mayroong tatlong gospel sa Biblia, no? Ito naman kasi yung mga Kristiyano, ibang mga nagtuturo, no? Pinapakonfuse nila ang tao, hindi sila nagdi-divide ng scripture, no? Hindi sila nagdi-divide ng scripture. Kaya mali-mali ang kanilang turo, no? We need to be specific, no? Dapat ituro natin ang tama kung anong dispensation ba ito, ano bang panahon ito, panahon ba ito ng law, panahon ba ito ng grace, no? Para hindi malito ang mga tao, hindi sila ma-confuse, no? No, inaamin dito ni Kristo, di ba sinasabi ko na kanina na si Kristo ay exclusive lang sa mga Hudyo. Inaamin nito at mayroong supporting verse. Matthew chapter 15, verse 24, RTPB. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinugo. No, inaamin ng Biblia na si Jesus Christ ay ang kanyang ministry ay exclusive lang sa mga Hudyo. No. Pag sinabi kasi ito, pagtungkol sa kabanalan, salvation, sa application sa kabanalan, no, by works, no, sinasabi nito ni Christ, John, Luke, Mark, Matthew, no, lahat yan ay para yan sa mga Hudyo. Pag si Jesus Christ at ang mga Hudyo ang kausap, para yan sa kanila. Ang tinuturo ni Panginoong Jesucristo ay ang gospel of God's kingdom, no, para yan sa kanila, sa kanyang millennial reign, para yan sa second coming. Sa second coming na tinuturo ni Christ yan. Hindi para sa ating mga hintil na Kristiyano. No? Para hindi tayo ma-confuse.
Ang John, Luke, Mark, Matthew. Pag si Jesus Christ ang nagsasalita, ay para yan sa mga Hudyo. Hindi po tayo kasali dyan. No? Matthew 26, chapter 26, verse 28. Sapagkat ito ang aking dugo, pinagtibay nito ang bagong tipa ng Diyos. Ang dugo ay magbubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. No? Inaamin ni Christ, no? Nung sa banal na hapunan, meron ng covenant, no? Doon nag-start ang covenant. No, na ang effectivity niya after the resurrection, no, sa iyang pagkabanhaw, no, sa kanyang resurrection, doon nag-effect yung gospel of grace. No? Ang dispensation kasi natin, tayo ay nasa church age, no, in the period of church age. Mateo, continue tayo sa ating journey. Mateo chapter 10 verse 5 to 6 RTPB. Ang 12 ito ay isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. No? Inaamin ng Biblia, kanina pa sinasabi ko, ang 12 disciple ay exclusive sila. Ang kanilang ministry ay exclusive sila sa mga Hudyo. No? Para hindi tayo malito at hindi tayo makonfuse. Ganun ang pagtuturo ng Biblia. We need to specific. We need to specific. Ang mga ito ay ang Mateo, Mark, Luke, John. Ito ay turo ng mga pastor, sulat ng mga apostol, no? Si Peter, Jude, James, John. Ang life application, salvation, kabanalan, at pagdating sa biyaya ng Diyos, no? Ito ay application ng mga Hudyo. Whereas, no, ang susundan natin ay yung sulat ni Apostol Pablo. Dahil si Apostol Pablo ang ating apostol, mga apostol na mga hintil, no? Book of Romans hanggang Philemon. Life application, salvation, doon tayo magbabase, no? Merong verse dito, nagpapatunay, because I believe the verse is the voice of God, no? Galatia chapter 2 verse 7 RTPB. Sa halip kinilala nila na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil. No, referring to Apostol Pablo, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. No? Inaamin ng Biblia na si Apostol Pablo ay exclusive talaga sa ating mga hintil. At inaamin din ng Biblia si Apostol Pedro ay exclusive siya sa mga Hudyo. No, klaro. No, klaro 'yan. Kaya malinaw na ang New Testament Gospel ay ni-reject ng mga Hudyo, no? Kaya nung nagturo sa Book of Acts, kung mababasan nyo na first and second, handa sa third, no? Sulat ng mga apostol. I think si Lucas or si Mark ang nagsulat nito. Ni-reject ng mga Hudyo si Apostol Pedro, no? Ni-reject siya. No, pinapatay nila sa Apostol James, pinugutan. Si Apostol Pedro, pinapatay din ng mga Hudyo, no? Ipinakong patiwarik, no? Si John, namatay sa katandaan, no? At ipinatapon siya sa isla ng Patmos. May tanong dito. Sinong apostol ba ang ginamit ng Diyos para sa mga hintil? No, sino ba? No, meron na. Tama daw si Apostol Pablo. Pagdating sa kabanalan, salvation, pagpapala, no? Life application, si Apostol Pablo po ang ating pakinggan, no? Dahil mga sulat ni Apostol Pablo ay naka-address sa ating mga Kristiyanong hintil, no? Ang sulat ni Apostol Paul ay isinulat niya 50 to 58 AD, no? Ito ay nagsimula ang grace period until now, no? Church age, no? Church age. Pagdating sa Mark, Luke, Matthew, John, no? Ito ay tungkol sa Gospel of God's Kingdom, no? Si Jesus Christ ang nagmi-ministry at ang mga 12 disciple. Ito ay exclusive sa mga Hudyo, no? Kapag issue ay tungkol sa ating kaligtasan, we are under Paul's ministry, not Jesus ministry, no? No, we believe sa ating community, no? Si Jesus ang Christ ang ating itinataas, no? Siya ang bida, no? Dahil siya naman talaga ang nagsakripisyo, no? Dahil sa Acts chapter 4 verse 12, si Jesus Christ talaga ang Savior, no? Walang ibang tagapagligtas, no? Hindi po natin binibida si Apostol Pablo. Lilinawin ko lang.
Hindi natin ibinibida si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, siya lang ang ating apostol. Kaya ang Paul's ministry, dapat yun ang ministry na tinuturo natin sa ating kongregasyon. Yun ang tinuturo natin sa ating local church, no? Ang ministry ni Apostol Pablo para hindi tayo maligaw at hindi walang mga Pilipino tayong mailigaw, walang mga Kristiyano tayong mailigaw, no? Tama, no? We need to be specific pagdating sa ating pagtuturo, no? Kailangan talaga nating mag-rightly dividing of scripture, no? Dito lang ako magtatapos, no? Kasi mataas-taas pa ito, no? Mataas-taas pa, no? Kung mayroon kayong mga katanungan, kung mayroon kayo na comment down below lang, no? Meron naman akong social media, meron akong FB, dalawa, no? Oliver Mantilla at saka yung Paul Grace, no? Meron din akong TikTok, no? Pwede kayo mag-comment dito rin, pwede kayo mag-comment, no? No, salamat, no? Bago ako mag-end, no? Magbibigay tayo ng opportunity sa lahat ng hindi pa nakatanggap sa regalo ng Panginoong Jesucristo, no? Kapatid, ang kaligtasan po ay libre lang, regalo lang, no? Kapag naniwala ka kay Kristo at humingi ka ng kapatawaran, no? Isa ka sa mararapture, no? Walang rason ang Diyos, no? Madaling kausap ang Diyos, no? Ang hindi lang ito ang ibang lisod lang kayo istoryahon diri ang mga religion, no. Sila ang mahirap kausapin, no. Ang mga religion, ang tao ang pinakamahirap kausap. Pero pagdating sa Diyos, napakadali lang kausap ng Diyos, no. Magsabay kayo, no. Ariin nyo iyo ang panalangin ito, kapatid, no. Ariin mo. Ito ay divine appointment ng Diyos, no. Nandito sa local church, tayo ay ma-refresh lang, no. Pikit natin ang ating mga mata, no. Lord, Ama, no, salamat Panginoon sa aming tinalakay about rapture. Na Lord, meron na narinig ko po ang magandang balita na meron pong libreng kaloob na kaligtasan na pinerpon ang aming Panginoong Jesucristo. Lord, lumalapit po ako sa inyo. Ako po ay may makasalanan. Hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili. Ako po ay mapapahamak, Lord. Lord, humingi mula po ng aking pagkabata at hanggang ngayon, Lord, ako po ay humingi ng kasalanan sa iyo, informal. At salamat po, Panginoon, at ako ay pinatawad mo na forever. At akin po, Lord, tinatanggap ang libreng kaligtasan, Lord, at ang lahat ng iyong pagpapala at ang iyong kabanalan by performance of Christ. Lord, salamat po, at ako iligtas na forever, at ako ay sinulat mo na sa iyong aklat ng buhay bago mo pa likhain ang mundo. At simula sa oras na ito, Panginoon, ako po ay mananalig sa iyo, at may relasyon na po sa iyo. At maraming salamat sa aming butihing at banal na espiritu na nagtuturo at nag-guide sa amin at aming great mentor. In Jesus' name, amen and amen. Ako na lang po ang mananalangin sa Ama. Ama, salamat sa oras na ito sa aming Panginoong Jesucristo na siya ang nag-perform lahat sa libreng kaligtasan, sa kapatawaran forever sa aming mga kasalanan, sa kabanalan sa iyong harapan, siya ang nag-perform sa aming blessing and favor, siya ang nag-perform sa aming kahilingan, healing sa aming mga sakit, siya ang nag-perform. Lord, ang lahat naman sa amin ngayon ay konektado ito sa finished work namin Panginoong Jesucristo. Siya po ang aming itinataas. Lord, lahat ng sumunod sa pananampalataya sa iyong sa sinner's prayer, Panginoon, akin po silang itinataas sa iyong harapan na sana sila ay lumago. Lord, ipinagkakatiwala ko po sa iyong kagandahang loob. In Jesus' name, amen and amen. No, yun lang. No, Charito, no, salamat at happy Sunday sa inyong lahat, no. Happy Sunday.